Ngayon, kung wala yung pasansisyo kunyari mga senators natin ngayon, ibang tumayo. Yung mga MUP dyan, yung mga retired naman. Kundi kaya tumayo dyan yung mga ex na mga government officials. We don't know eh. Somebody who who has the courage or controls the fear inside him or her, decides to stand up and then call on the people, tapusin natin to. And kung sa frustration ng tao, lumabas yung mga tao, then you have a leader. Pero yung inciting to sedition, pinaprevent mo na magalit yung tao sa gagong gobyerno. Hindi dapat eh. Tama lang, magalit yung tao sa tarantadong gobyerno. Naku po, wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update. PH, mga retired general, AFP, PNP, mga ka-update nagsasama-sama, nagtutulong-tulong na ho. Pabagsakin ho yung gobyerno kasi nga mga ka-update mantakin po ninyo yung ginagawang panggigipit nitong si Ngagba sa mga ating kababayan. Lahat po tayo mga ka-update nagigipit pati ordinaryong Pilipino. Sa pagnanakaw ho nila sa bilyon-bilyon pondo, trilyon-trilyon mga ka-update, sino ho ba nakakaawa? Tayo hong mga ordinaryong Pilipino. Ito hong pagkikipaglaban ng mga former generals, former AFP, para din ho sa atin. Para din ho sa ating mga Pilipino. Hindi ho para sa sariling interest nila kasi tignan po ninyo tulad nito si Ka Eric, tulad po nito sila Kong Mike, kung ano-ano hong isinasampang kaso sa kanila. Kina Senator Marcoleta, lahat ho na lumalaban dyan sa flood control, lahat ho na nakakaalam, sila po yung pinupunteriya. Bakit pilit ho nilang ini-impeach si Sara? Kasi nga ho mga ka-update, yung 2028 presidential election, ayaw na ho nilang matuloy iyan. Ang pinaplano ho ng gobyerno ngayon mga ka-update, magtuloy ang posisyon ni Bangag hanggang 2033. Yan ho yung pinaplano ho nila na mismong si Senator Amy mga ka-update, nilantad niya na ho yan. Walang election sa 2028. People power na ho talaga ito mga ka-update. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy dito dahil mga ka-update milyong-milyong Pilipino ho ang naaapektuhan hanggat si Bangag po yung nakaluklok dyan mga ka-update. Nakakaawa ho tayo. Nakita naman na ho natin yung mga nangyayaring insidente. Yung mga ating kababayang nawawalan ng bahay, nalulunod. Lahat ho mga ka-update dyan yan sa flood control. Isipin po ninyo kung tumama pa itong matinding kinatatakutan ng ating kababayan, yung the big one, sa Manila. Isipin nyo na lang ho ang mangyayari noon. Diba? Nakakakilabot ho yan. Ano kaya magiging solusyon ni Bangag dito? O yung mga pagbaha nga lang ho dyan sa Manila, mga ka-update, hindi nyo na ho masolusyonan. Paano pa ho kaya ang ibang krisis? Isipin nyo na rin ho ito mga ka-update na nagka-pandemic. Isipin po ninyo yan nagka-pandemic. Kung si Ngagba nga kaya yung naging pangulo noong nagkaroon ng coronavirus, paano kaya tayo mga milyon-milyon Pilipino? Sigurado mga ka-update, mabubura ho tayo sa mapa. Diba? O yung naging marawisig. Kung si Bangag ho kaya nakaluklok dyan mga ka-update, paano ho kaya tayo? Diba? Kaya itong mga panawagan ng former generals, AFP, PNP mga ka-update, ito na ho yung pinaka-aantay natin. Ito lang ho yung pag-asa natin. Magkaisa muna ho tayo bawat Pilipino. Wala muna ho tayong kulay-kulay mga ka-update. Labanan lang ho natin yung korupsyon sa gobyerno. Kaya di na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yung pasadahan na ho natin itong mga naging pasabog. Itong expose ni Kap Dado, siya rin ho ang maglalantad dyan sa matinding kabalbalan ng gobyerno. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Pero hindi sila galit sa Kita niyo hypocrisy? Kasi nga, it's all about election ng 2028. Why? Because pagka naupo na naman ng Duterte, sunod-sunod na Duterte yun. Tama. Unless na sumingit dyan. Susingitan kayo na Enrique. Pagkatapos din tayo, biglang Enrique, nako, puta na. Pagpapatayin ko lahat yung mga gago na mga kriminal na yan mga na yan. Nga puta yan, gagawin ko kayong fertilizer, mga animal kayo. Tapos ibebenta ko, isasako ko kayo.
Sabihin ng mga foreigner, ano, we like your fertilizer. It's very, very organic. No? The corn 3 times bigger. Yung kalabasa, ang laki-laki. What is the component of your fertilizer? Corrupt officials in government. Buhaya. Sasabihin mo, crocodile. Crocodile bones. Really? You major ingredient in your fertilizer that you are exporting are crocodile bones? Yes. That's why we are thinking, we are in the process. We are in the process of what? Rescinding the death penalty. What's the relation of death penalty? Na-impose kasi yung death penalty, di ba? Uprising ng tao, biglang death penalty. Ngayon may death penalty na, tapos nun, nag-export na tayo ng, mga fertilizer. Kasi excess tayo. Sa dami ng buhay. Excess tayo, nag-export na tayo ngayon. Pucha, kilalang Pilipinas na number 1 na exporter ng matitinding fertilizer. Pucha, sabi niya, yung hapon sabi niya, pinakamalaki namin, 374 kabans in 1 hectare. Nung ginamit namin fertilizer nyo, 600 kabans. Pucha, klase, ibang klase kayo Ang klase fertilizer nyo. Crocodile, bones. What do you do? Dinudurog namin. Titimplay pa namin. First, we skin the crocodiles alive. Believe na believe mga foreigner. Napasubukan nyo na yung ganyan. Nagkukwento kayo ng bullshit dun sa mga foreigner. Believe na believe. Ako, gaganyan ako dati. Nakaganyan yung mga foreigner. Really? Yeah! Ganun ako. Kung magkwento pa naman ako with conviction. Tapos why are you trying to rescind the death penalty? You just imposed it. That's the problem. We're running out of supply of crocodiles. Yung death penalty na, pinapatay na, takot na yung mga kurakot So, kinakailangan tanggalin na yung death penalty para umandar na naman yung mga kurakot. Kasi bumebenta yung fertilizer. Saya-saya ko sa mga gago na yan. Bitay. Ay, naka. Artemio Sembolas. Ay, dami na troll, Maraming troll. Rodrigo Tuplak. Nothing will happen if the BP doesn't stand up for the people. There's no leader. Yun na nga sinasabi ko. Magkakaroon ng leader. Sabi ko sa inyo, any given situation, a leader arises. Meron kayo na-expect na leader, ayaw ng leader. The problem is that leader, kunyari, sa amin, sa armed forces, kasama mo, meron kang kasamang kernel. Na-ambush kayo. Kasamang kernel. May 100 kayo, kunyari, inambush kayo, haba nung ambush. Patay. Dami ng nagpapatayan. Yung kernel, gapang ka doon sa kernel. Tinig mo yung bala, wing, ganun. Pucha, kabong, kabam. Kasi in that middle of gunfire, nakita mo si kernel, naka-helmet. Naka-helmet Tapos kukwentuhan kayo, may tumama pang bala doon sa ulo niya, doon sa helmet niya. Buti hindi siya napuruhan, nag-deflect lang. Ganyan na si kernel. Sabi mo yan, Sir, anong gagawin natin? Kahit anong gawin nyo, mamamatay na tayo. Ay, nakaputya, makatapat ka na ganun na leader, patay ka talaga. That's why when they see that the supposed to be leader
doesn't stand up, other leaders will rise up. If you have officers na namatay isa-isa o kaya ninervyos isa-isa, so the acts of cowardice na nga, yung sarhento, makikita nyo tatayo. Yung corporal tatayo. Ganon, maubos yan pero meron tatayo. Such is the nature of psychology ng tao. When survival is ang pinag-uusapan, survival, not only of the country, puto yung pamilya mo, survival ng pamilya mo, may tatayo talaga dyan. Sa SFJF, maraming tatayo dyan. Kahit hindi ako tumaya, maraming tatayo sa SFJF. Na talagang galit ba? Gusto lang nila itigil to. Kaya nga, mamatay man ako sa, kunyari, tumawid ako sa kaba, may patay na. Tanga, hindi nakatingin. Okay, may nangyari sa ganun sa akin, no? Tapos sumakay ako ng bus papuntang Manila, magrarally, people power people power. O pagdating sa bus, nahulog sa bangin. Patay! O charagis yan, sabi ko revolusyon, hindi ka aabot sa revolusyon lasali ka sana sa revolusyon ng taong bayan wala people's revolution, wala. Baka di tayo umabot sa revolusyon. Ay nga ni Canyeso, di ba? Lentek. Makatapos na ito revolusyon, nandito pa tayo. Ayaw man rin sa sakyan. May tatayo. In any given situation when survival is the name of the game, may mapoperson tatayo dyan. And question is if he will be accepted by the people. Now, if the people believe their survival is at stake, they will accept any leader. Basta maitanggal lang sila dito sa putang ng komunoy na ito. That's the danger for Sara Duterte. Pagka hindi siya tumayo, someone will take her place. It could be a senator. Daming senador, di ba? Tumayo dyan si Marcoleta. Patatapos si Inday, kasi nakita ng tao, ayaw niya tumayo. Si Marcoleta tumayo. Marcoleta na yan. Tumayo si Robin. Tayo na. Walang gustong tumayo. Tumayo si Robin. Na puwersang tumayo. Si Robin na yan. Yun yung danger. When you are the desired leader, but you do not perform as a leader, you give away your right to be the leader. Kasi ang mga kaabdita, ang katotohanan dyan, ang kailangan ho ng Pilipino, yung kamay na bakal, yung totoong leader, yung kaya hong magtaguyod sa isang bansa, hindi ho yung nagnanakaw sa mga kapwa mo Pilipino. Hindi ho tama yan. Tignan ho ninyo sino ba yung ginigipit na itong mga nandyan sa gobyerno. Yung mga nasa minority, si Sen Marcoleta, si Sen Jinggoy, lahat ho sila, iniisa-isa ho sila. Kung hindi lumipat si Chis Escudero, kung hindi lumipat si Joel Villanueva, mga kapdate, isa rin ho sila sa pinag-iinitan at sigurado behind the bars na rin ho sila. Kamukha nito si Senator Jinggoy. Di ba mismong si Senator Jinggoy, mga kapdate, na nagsabi na sinusuhulan siya lumipat sa majority at hindi siya ikukulong. Sila na daw bahala sa kanya. O tingnan nyo si Joel Chua. Hindi ho si Joel Chua pala, mga kapdita. Joel Villanueva. Sorry ho, mga kapdita. Joel Villanueva. Yung JIL. Marami hong kumalas sa kanya dyan sa kanyang simbahan na pinamumunuan. Bakit do? Dismayado ho sa kanya. Hindi ho siya nagpakatotoo. Isa hong Jesus yung kinatatakutan niya. Hindi ho si Jesucristo, Jesus Crispin Remulla ho yung kinatatakutan niya. Kaya marami hong nadismaya sa kanyang kamiyembro niya. Di ba? Wala na ho, mga ka-update. Ginigipit na ho nila yung minority. Ayaw ho nila malaman pag-usapan yung flood control. Kasi nga ho maraming napangalanan. Sa congressman pa lamang ho, sobrang dami. Sa senators, madami. Yung presidente, pinangalanan. Yung speaker, si
Luther King, pinangalanan. Ha? Si Sandro Marcos pinangalanan. Lahat ho sila may issue dyan. Pero tignan ho ninyo. Hindi ho sila mahuli-huli. Kasi nga, pati yung ombudsman, hawak ho nila. Di ba? And people will easily discard that leader and then i-scanning sila. Biglang may tumayo. Okay to. Kasi ngayon pa lang nasa isipan na ng tao. Kung hindi nyo, baka sa subliminal ninyo, nag-isip na kayo kung sino dyan ang pwede. Gaya ko, nag-isip na ako niya kung sino pwede. Kanina lang pinag-usapan namin ni General Panadero. Sino sa tingin mo ang pwede? Ay ko, wala sir. Wala eh. Tayo ka, wala pa eh. Sabi ko, patay tayo, walang ano. Sige, nag-ano ako, banggit ako ng mga pangalan. Yan, ganyan. Si ganyan, si ganon. Hindi ano sa tao eh. Walang ano ba, yung command, walang ganon. Ay, nako. Stressful talaga. Stressful. So, basta yun ang danger kay Madam President. Sinasabi ko para at least aware si Madam President. Kasi baka hindi ka aware dun sa situation. A leader will always grab hindi grab eh. Will play the role. A leader will always, tandaan niyo mga kababayan, the leader will always play the role when that leader sees that it is time to be the leader. The leader will stand up for the people because tingin niya na kailangan tayuan niya. Pero pagka kunyaring pinurgon niya yon, binibigay na niya yung baton sa iba. Yun yung danger eh. Kahit sabihin pa ni Madam President na constitutional successor siya. At yung tao, nagrarally sa kanya, yung 32 million, real talk lang mga kababayan, na nagdudusa yung tao, inflation 7%, pabagsak ang pera, etc. Dami, may patayan sa kalsada, may baha na naman. Perwisyo talaga eh. And then, lead us. 2028 tayo. 2028 tayo. So, parang in effect, kinakailangan si Madam President doon, kinakailangan mag-damage control, no? Kailangan mag-damage control. Real talk lang. Huwag niyo ako susuntukin. Real talk lang. Damage control dapat doon. Because magiging perception eh, bakit 2028 pa? Ngayon kakailangan ng tao. A leader will rise up pagka kailangan ka ng tao. Pagka yung in-expect mong leader ayaw, may tatayong iba. Survival ninyo pinag-uusapan eh. At yung tao na in-expect yung leader tumayo, yung opisyal, na nag-rattle o kaya na ayaw, I take your responsibility, isipin, subliminally ng mga tao, ng mga tropa, ay, wala, hindi pwedeng maasahan. Dagan man, duwag man, etc. Unfair para sa kanya, pero pwede naman niyang tinayuan na lang niya eh. Or nagsalita siya. Mga bata, laban lang. Ayun, ganun kasimple. Pero yung itlog mo, nandito na. Mga bata, laban lang. Nandito yung mga itlog. Nandito dati itlog mo, pekla, pumanik dito. Ninibis ka na, pero ayaw mong pakita. Naluluha-luha ka na. Sir, ba't may luha ka? Then, napuwing lang.
Putang, mamamatay na ako, di ba lang ako makapag-asawa? Si Kernel, wala pa akong kabit. Wala pa akong kabit. Wala pa ako, di ko pa naanakan yung kabit ko. Sabi nga, to ka, control di ba? Stability under fire, stability under panic, no? Itlog dito, itlog mo, papakita mo pa rin sa tao na ikaw pa rin si Siga, si Bossing. Laban lang, mga bala! Laban lang! To the last drop of blood! Siyempre, mga bata mo yan ang leader! Ratatatat! Buo yung loob. Chumamba! Tumakbo yung kalaban. Yung nginig na kernel. Pucha, gold cross. Gold cross. Maraming ng ganyan. May nangyayaring ganyan sa pero yan dyan pagtingin niya ngayon, kaliwa, patay! Tingin kanan, patay! Pucha, patay na. Ginawa niyo sa baril niya. Tinapon. Tapos gumanon. Ayoko na. Tayo na yung kwento na yan. Siya mismo nagkwento sa akin Siya mismo. Hindi ko sasabihin kung sino pangalan. Mista ako Ayoko na. Puta. Biglang dumating yung reinforcement. Pumunta ka na. Ayun, si Sir buhay pa. Puta. Kinuha niya yung baril. Kinuha niya kagad yung baril niya ganyan. Ratatatat. Pucha, bang. Takbo yung kalaban. Takbo. Gold cross. Gold cross. Siguro kwento niya sa akin gold cross. Ay, putang yan ang gold cross. Marami. Mga ganun. Ayoko na. Ayoko mamatay. Suko na ako. Diyan yung mga NPA. Sabi ng NPA, ceasefire, susuko na raw. Tama ceasefire yung NPA. Ayan na, tumayo na sila. Pucha, nakakaya na yan, di ba? Tinapon na yung baril. Dating yung tangke, dating yung yung reinforcement na tropa. Bag. Takbo yung NPA. Sayang, surrender na sana sayang. Dapat si Sir umiyak ng mas maaga. Gold cross. Tangin na kwento yan. Walang yan. Matapang. So, kaya ako natatawa ako kasi hindi kinakailangan na basta Madam President, na kailangan ma-perceive ka ng mga tropa, ng mga tao. Tropa, mga kababayan natin, mga supporter mo, na you're there for them. Pagka nakita nila you're there for them sa 2028, on and off switch yun, pagiging leader mo. Kaya sinasabi ko, mag-damage control kayo. Kasi, bakit 2028 pa? Bakit hindi ngayon? Ngayon ka namin kailangan mamamatay ka Decide. Ganun. Kaya dapat, ang banat ni Madam President, laban lang! Laban lang! Sige, harapin ko yung impeachment ko, pero laban lang! Laban! Ganon. Huwag kayo papayag na malinlang kayo ng mga puta ng mga yan. Di ba? Ganon. Buhay ka ngayon. Yun ang idol. Magpapakamatay ako para dyan. Pero yung maraming mga ewan ko ba. Kaya nga kung sinasabi ko nga, at the right time that you are needed, be there for the people. It's a lesson. Be there. Alam namin, we can relate kasi galing na kami dyan Hindi kami nag-aspire na maging leader. Graduate kami PMA, leader na kami. Bago pa lang ako graduate PMA, leader na ako Pucha, first captain. 1,000 yung tao ko. Mga kadete, panay mga scholar ng bayan.
First captain ka. Pag sinabi kong prepare for inspection, prepare lahat for inspection, galit na galit. Umaga may muta ka pa eh. O, sir, ang lamig-lamig, Baguio eh. Lalo na mga bandang February, ang lamig ang lamig-lamig, nanginginig kami eh. Prepare for inspection. Hanggang lumiwanag na eh, madilim-dilim pa eh, hindi mo pa makikita yung mga tao eh. Tapos ang inspection, ang emphasis eh, balbas. Sino mag-aahit sa umaga? Ang ahitan kasi doon, nunmes. Eh, yun, prepare for inspection, umaga. Pucha, titingnan yung bigote mo, kung pucha, may protruding na mga bukbok. Patay ka. Hindi kaya panyo. Sino maghahanap ng panyo sa umaga? Puting panyo sa umaga. Si Enrique. Tumino yung cadet corps. Tumino yung cadet corps eh. Isipin mo, ayun, sa umaga, tignan mo, may panyo lahat. Simple lang, no? Paano mo mapatino yung mga tao. So, ang kinakailangan talaga dyan, alam ng tao at the right moment na kailangan ka, nandun ka. You don't have to be physically present. In spirit, you're there. Alam ng tao, you're there. Yun lang yun. Yun na requirement doon. Tapos na pagka laban lang. Putya. Pero yung ibang tao, kahit nakita ka na nanginginig kang ganyan, naluha ka na. Hindi, napuwing lang. Puwing lang yan. Tumalsik yung tama ng bala sa lupa. Tumama dito, puwing. Napuwing lang. Umiyak ka na pala. Aling matayo na puwing. Parehas. Miyak ka na eh. Oto ka. Pero, laban. Pagkatapos na eh, siga-siga ka ngayon, di ba? Pag nakita mo yung kernel na bumibigay, wala. Susunod yung major dyan. Tatayo si major. Kasi yun yung next in line eh. Pagka bumigay si Madam President, ang tatayo dyan, yung iba niyang mga, kunyari, mga senator dyan na supporter niya. Then dapat niya si Bato tumayo na eh. Kung tumayo si Bato noon, tapos yan eh. Yun yung assessment namin nga pala, no? Had it been na tumayo si Bato nung he was beleaguered, he was being, harassed by itong mga tao. Kung tumayo siya, naglabasan yung mga tao. Meron parating dun eh, ng mga tao. Galing probinsya, susuporta sa kanya. Remember, hindi nakita ni Bato, he is a senator. He has 20 million votes. 20 million will, kahit 2 million lang will defend him eh. If he called for. Tumawag na siya ng tao. Tinawagan na niya yung mga kababayan. Pero ang confirmation sa amin, iba-ibang grupo, ang dami, lalabas. The next day sila pupunta. Umalis si Bato ng 2:30 ng madaling araw. And he was convinced na lumabas na lang. That's question mark sa akin yan eh. Yung sino-sino yung mga nag-convince na was it his decision or was he convinced by other people na umalis na. Anyway, kung di tumayo si Bato, tumayo si Robin, si Marcoleta. Kasi Marcoleta tumayo, kita mo. Maya, pwede. Kasi Cayetano, hindi kaya lahat sila. Ngayon, kung wala yung basansisiw, kunyari mga senators natin ngayon, ibang tumayo. Yung mga MUP dyan, yung mga retired naman. Kundi kaya, tumayo dyan yung mga ex na mga government officials. We don't know eh. Somebody who who has the courage or controls the fear inside him or her, decides to stand up and then call on the people, tapusin natin to. And kung sa frustration ng tao, lumabas yung mga tao, then you have a leader.
A leader takes the risk, calculates everything. Basta ang punto doon, he has to stand up. He or she has to stand up to save the people. Yun lang yan. If the primary intent of the leader, malinis, malinis, na drama-drama lang siyang tatayin, hindi, that will not work. Kikita yun ng tao mafe-feel ng tao yun na nandyan siya talaga. How you wish na meron, ano? Everyone is wishing meron. Ay ko sa inyo, given the situation, may lilitaw dyan. Given the situation, ano yan? Tested na yan. Adesa Marisi Banyes. Adesa Maris Banyes, okay? Capdado, your blog is the hope of our country and support of the Filipino people if we really love our country, the Philippines, with the divine intervention. Yeah. Now, may mga nagtatanong bakit hindi kami lumalabas. Ay, ang paniwala ko kasi pagka talagang in God's time, si David, excuse me, ano muna ako. Si David, 12 years old, bata pa. Kumbaga sa bayabas, hilaw. Hilaw pa. Bubot. 12 years old. When that sino prophet, Samuel ba? Came and then he was looking for a person to anoint to be the next king of Israel. Di ba? Tapos na pinapila. Tapos yun. Kasi may instruction si God doon sa pamilya na yon. May favorite ako doon. Tapos then, nakita na lahat. 4 yung sundalo yata doon Tapos nun, wala dito, sabi ni Samuel ba yun? Tapos nun wala ka na ba iba ka na? Ayun nga. Ando sa pastulan. Bata pa yun. Sige, titingnan ko. Ayun, siya na talaga. So, anointed na siya. Alam na niya, siya yung magiging leader. In God's time In God's time, simple. Anak, dalan mo nga ng pagkain mga kapatid mo. Philistines, labas sa Israel. Parang stalemate. Naghamon na yung Philistines. Putang na nyo, tigil na natin to. Yung champion ninyo, labas sa champion namin, sabi ng Israel. Oh, sige! Putang na, yan lang pala Lumabas si Goliath. Higante, walang ya. 8-footer. 5-footer ka, Diyos mo, katikalaan ganyan. Laki nung shield niya, etc. Kakabang ka talaga doon, ha? Walang matapang Tameme lahat. Tapos doon, tama-tama si David, naghahatid ng pagkain sa mga kapatid. Gugutom yung mga kapatid. Nasa battlefield na stalemate sila. Tapos nung nagbibigay siya ng pagkain tubig sa mga kapatid niya, ayan si Goliath, nilalait yung Panginoon. Oh, tarantado kayo, anong klaseng Panginoon ninyo? Ganyan. Kinawawa kayo, iniwanan kayo. Putangin na yung Panginoon ninyo. sabi ni David, tarantado itong putangin na to. Ako harap sa iyo. Hinarap niya. In God's time, He will put you there. Huwag mo, hindi yung pinreempt mo, pinangunahan mo, pinilit mong mahinog ka, bubut ka pa. God will put you there. Pastor Kibuloy, sinabi yung kwento na yan And hanggang ngayon, iniisip ko yun. In God's time. Kaya nga ako, ang inaano ko, Madam President, tumayo ka. In God's time. Tumayo ka.
Ayoko lumabas nagpapastol lang ako ng kambing. Papastol lang ako ng kambing. Oh, talaga. Pagka, mahirap kasi yung ano eh. Eh, hirap magsalita. Ruen Ancheta. Hi sir, we are watching here in Redmond, Washington. Kamusta kayong mga daming ano? Ano ba yan? Ang daming mga troll. Maraming salamat sa mga nag-moderate ha. Dami kong moderator. Blue Lambanog, Blue Skies Manila. Thank you ha sa pagmamoderate ninyo ha. Betty Mateo. Are you alive, Captain Sir? Am I alive? Oh, am I live? Yeah, live ako ngayon. Kagabi nga, live, nawala eh. Nawala yung kuryente. Chingatan, good evening, Cap Dado. Ako, ano ito? Erlina Flores said hi. Larry Arojo, a blessed good evening to you, sir. Gamora, good evening. Mario Robles, hi. Boy Mondoyo Chan, print money and safety houses to avoid a possible earthquake in 20 years. It's hard to lose electricity and Cap. The king will rest for a few years, but a deluge will happen. Hi Riching, ma'am, Lichen always safe po lagi ha. Boy Mondoyo Chan. All emergency and guaranteed accounts should be transferred to paper and folders at the bank, including savings. A broad reboot will be carried out so far that we will not suffer, earthquakes will not be tolerated, and the environment will be refreshed. Mutya Salivio, like Dan, maraming salamat. Sipag ni Blue Lambanog. Thank you Blue Lambanog. Roy Mondoyo Chan. Semitism, 50 years without computers. The flag speaks. There is no in Thailand. Oh, really? I have been in 3 countries and even the airport of Venezuela, my golden voice horizon. Edna Ogawa. Good evening po, Sir Cap Dado, watching from Tokyo. Magandang gabi. Eugene, let's finish on the 28th. Yung rally nga sa 28, parang ano eh. Ano ba yun? Kanino ba yung rally na yun? Sino may pakana rally na yun? Na? Tatapusin 2028. Sa 28. Maganda, matapos na yan sa 28. Wala pa naman ako nadidinig na ano eh. Summons. Wala pang, sir, baba ka na. Di wala pa naman ganun eh. Ano ba? 26 ngayon, di ba? 27 na kailangan. Gawin ko na yung ano. Tatapusin ko na yung labada ko. 28. Kaya tingnan natin kung ano yung mangyayari sa 28. Ang ganda yung kung may plan eh. Ano naman plan? Support the California. Support here, California. Maraming salamat. Maria Teresa. Boy Mondoyo Chan. Manual reset on the calendar so that when we die, those born in modern science 2000 will return. Excuse me. Redmi Manik. Good evening, Cap Dado from Marawi. Magandang gabi sa mga taga Marawi. Yung buhay nyo ay okay na dyan. Gamora, the dog is as handsome as you. Oy, thank you, Gamora. Thank you. Tulog na. Gising nyo. Kawawa naman. Tulog na. Tulog. Yan, diba? Dumi mo na naman sa kasumot. Kaligo mo lang eh. Babae ka ba, lalaki? Babae na naman. Babae.
Di ba? Parang, dede. Gamora, thank you John Garcia, good evening Kapdado and to all SFJF watching from California. Mga kababayan, ine-enjoy ko yung buhay ko lang eh. Kasi alam ko, anytime I will suit up, stand up, get ready, shuffle to the door, and jump right out. Airborne. Enjoy ko para kain ako ngayon, splurge ako. Enjoy ko yung mga aso. Napagalitan ko kung kailangan. Ngayon, tingnan niya yan. Kita niya yan? Yung mga aso yan. Ayan, si Ara, ano ba yan? Si Chuba, si Para, si Greco. Sino yung isa doon? Si Macy. Iba-iba. Tapos nandito pa sa kaliwa, nagkalat, dami. Yan, tulog sila ngayon, Hindi pa kumakain mga yan. Mutias Salibio. Wow, the puppy is cute. Thank you, Boy Mondeo. I hope we can go with our families to Sagrada Familia, Spain and Notre Dame, Basilica, France. Thank you. Ay, pagka natuloy yung natin, yung ating Project 2M, I wish I will be instrumental na gawin yun. If not, advise people to do that. Advise Her Excellency, Madam President, to do that. Yung lang yung reboot lang natin yung Congress at Senate, we'll get the money, 10 billion. Sobra-sobra yung pera matitipid eh. We'll get the 10 billion. Mamili kayo. There is a chance, ito tanongin nyo desisyon ninyo mga kababayan. There is a chance, meron bang chance, is there a chance for every Filipino to be rich? Every Filipino to be rich. Generation natin, age 80s pataas hanggang 90s, 70s, 60s, damay ako ron, 60s, 50s, kayo mga sila teacher Jeng, tapos nun, nabi age 50s, 40s, and all the rest from 40, 39, down the line, from hindi pa nabubuhay, hindi pa nabubuntis, hindi pa nangyayari yung pagtatalik, walang mali siya, hindi pa nangyayari yun, hindi yung pa nagiging girlfriend, bata pa kasi si Madam at saka si Sir, 2 years old pa lang, 1 year old pa lang, baby pa lang, ganito, baby pa lang, baby, meron na siyang nakahanda na $2 million dahil sa ginawa natin. Inaspire natin. Nanaginip tayo. At meron tayong mga tao na gagawin yon. Ganda, di ba? At kung kunyaring, balikan ko yung tanong na Discarile. Sa tingin nyo ba, sa current setup natin, Congress, Senate, mangyayari yun? Mangyayari ba yun? Na dadating ang araw, not in the next 5 years, not in the next 5 years, dadating ba yun? Sige, dadating ba yun in the next 5 years? Magsisimula na yung mga 90-year-old makatanggap ng $2 million each. And then, susunod, makakatanggap ng 80 to 90 years old ng $2 million each. Tapos, yung 70 to 80, tasagipin na dyan yung ibang members ng, commanders at members ng SFGF. Tapos yung 60 to 70, hagip na kami doon. Hagip na kami doon nila General Pokis. Mauna sabi si General Esperon, 70s tsaka si General Simoy, Swerte nyo, sir, Una-una lang yan. Basta nasimulan yan. You know what I'm interested? Magawa yan. Maunang-una yung unang-unang bibigyan yan, I want it really
naka-media, televised, and the first recipient. Putang history in the making yan. And then, everyone else will follow. Babalik ko yung tanong. Tingin nyo ba may pag-asang mangyari yon pagka sa current setup na Senate at Congress? Sagot doon, simple. Of course not. Of course not. Ngayon, sa tingin nyo, tayo ba, sa atin, sa tingin nyo ba, may pag-asang magawa natin yon? Tayo lang. Wala na yung Senate Congress. Tayo na lang. Siyempre, gawin natin. Bakit? Tayo yung makikinabang. Buhay natin yan. Buhay ng mga anak natin. Buhay ng mga hindi pa nagiging anak. Future generations of Filipinos. Na masasabi mo, utangin na buti na yung mga Pilipino na yun noon, nung panahon nila Kapdado, ginawa nila, panahon ninyo, mga kababayan, putangin na mga yan. Hanip! And the wisdom does not come here. Not from me. And one of my vlogs, when I was just saying so, sa mga vlogs ko, sabihin nyo iba dyan, binobola ko kayo, pero nang nagbablog ako, biglang ting, pumasok sa isip ko, sinabi ko sa inyo, ayun, wisdom come from God. Yun ang gusto niya Nabi, ako, conduit lang ako. Baka putulan akong dila. Sinabi ko, 2 million, project 2 million. $2 million, hindi 2 million pesos. Conversion now is 60, nakamo, 60 lang, times 2 million, 120 million. Tanggapin mo. Sinong gago magbigay sa'yo 120 million? May pag-asang mangyari sa atin. And the design is, kailangan lang natin 10 billion a year. Magkano matipid natin sa saradong Senate at Congress? O reorganize na Senate at Congress? 18 na lang ang Congress. Sipin yung perang matitipid dyan, ha? Billion. 18 na lang ang Senado, hindi 24. 18. 18. Wala nang MOOE na malaki, hindi na para sa 318 people, 18 na lang. Wala yung 300. So, MOOE ng 300 na tao, buwan-buwan na 20 million, 300 times 20 million. Kano yun? Billion, di ba? 300 times 20. Billion yun. 6 billion. Tama, no? Mat nga ulit. Ballpen. Excuse me. Baba ka na, tulog ka na. Thank you, Tulog na. Yung, sensya na kayo, Kano yun? 300 na congressmen. Tapos nun, 20 million. 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bring down 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 na 0. Tapos nun, 1, 2, 3, tatlong 0. 2 times 3, 6. 1,000, million, 100 million, 6 billion. Sambuan. Hiningi ko lang naman 10 billion Puta naman yan. Now, balik tayo sa tanong. With the current situation now, with the current setup, Congress, Senate, with this kind of Congress, 20 million about isa kunyari MOE. Sige, isipin natin. Pag tuloy-tuloy ang Congress natin, 200 million para bumoto ng impeachment. Merong kunyan sa ilan yon? 250 na kamo. 250. 250. So, million, billion, 2 times 5, 10, carry 1, 2 times 2, 50 billion. Para sa 5 taon yan. Imagine, magastos sila ng gano'ng kalaking pera. Again, kung ganyan yung Congress natin, setup tsaka Senate natin, may MOOE, mayroong Resolution 10. Sa tingin nyo, yayaman ang bawat Pilipino? Sila yayaman. Yayaman ang bawat congressman, bawat senator. Tama? Isara natin. I-remodel natin. Reorganize natin, mga animal na yan. Sino masunod? Sovereign Filipino people. Gusto natin Sino aangas? Sino ang aangas? No?
Sino? Putya, bambuhin natin. Lumpuhin natin. Lintik na mga yan. Tanginan nyo. Kami naman ngayon. Tanginan ninyo yun lahat. 10 billion a year. Hindi 10 billion a month. 10 billion a year. It will, spent wisely, it will be able to plant around so many hectares. So many hectares given a year. Do sa planting cycle, rainy season natin gawin, doon natin i-pull yung mga mandatory service, reservists, 1 million, 2 million magtanim. Ay, 5 million kamo, reservists. Mandatory service, we will do it for 10 years, so 50 million na reservists, 5 times 10 years, no? Na, until such time na it is self-supporting na. 5 million lang na reservists every year. Voluntary work yun 5 million. Pucha, we allocate the 10 billion sa kung planting materials lang naman tsaka yun, allowance sa yung kain-kain ba. Pero kung bring your own baon, voluntary work, why will people do that? Tatamaan sila, mga kababayan. Tatamaan sila. Tama. Voluntary work kasi mamanahin niya ng mga anak nila. Mamanahin niya ng mga apo nila. And it's a whole of nation approach. That's the beauty of it. Everyone will participate because you're giving everyone hope. Putang ina, magawa lang natin to, ang yaman natin pare-parehas. Di ba? With only 10 billion a year, for the next, kunyari, 10 years, that's 100 billion. Then, we can afford to give people young. At the right age, pagka 40 mo, tama ka, 40, you retire kung gusto mo. Or, you serve government. You serve your town, your yung governor ka, your province, o kaya you become a congressman, you become a senator, or you be happy with your family. Retire ka na. Or you continue working, pero hindi ka maapi. Mayaman ka Tingin ko, magagawa, we stand a better chance of magawa natin yung kaysa sa mga congressmen na yan. Might as well, sara na lang natin. I-remodel natin, tanggalin natin yung marami. One per region na lang. Sino aangas dyan na congressman? Pag hindi revolutionary government status, maraming aangas dyan. Pero subukan mo revolutionary government ang kung di tumahimik lahat yan, takot lang nilang mamatay takot nilang madala sa isle. Sino maangas? Ang punto, pagka ginawa natin yan, putya na, it is something to aspire for. Every Filipino is rich. Hindi yung oligarch. Wala akong pakialam sa mga oligarch na yan. Ang sa akin, ang pakialam ko, bawat Pilipino mayaman. Ngayon isipin mo, tricycle driver, jeepney driver, simpleng housewife, single parent pa. Waiter, waitress, cashier, nagtitinda, vendor, kikita mo, titinda sa mga iba, wala na pag-asa, namamanimos na lang. How defeated is the attitude. But we can do something about our countrymen, mga kababayan. We can put pride back sa bawat buhay, bawat Pilipino na yan, give them back their dignity as human beings. Yung pera, wala yan Pero yung binigyan mo ng pagmamahal, ng pag-asa, ng pag-aruga, ng pag-intindi, then those are values na mas mahalaga kaysa sa pera. And kaya ako naniniwala na magagawa natin yan because God will allow it. Maganda intention At kayang gawin yun. Mamatay na ako, okay lang. Institutionalized. Everything's done. And then there are people to continue it, etc., etc. Malay nyo, tumakbo ko ng presidente after Inday Sara. I will make sure na magawa yan. That's a good pero pagka yung ginawa ni Inday, she will be the best president ever because sa kanyang time makakatanggap yung unang-una. We only need 5 years. At 3 years pa nga You only need
let's say 5 years na kamo. Her presidential run, excuse me, her presidential run is from 2026 hanggang 28 plus 6, 34. You only need 5 years. In the middle, by 2030, tanggap na yung una. Makakakuha na. And then continuous na yan. Matik na yan. Babalita natin sa buong mundo yon. Daming gustong kumidnap na sa Pilipino. Kidnapin ng mga Pilipino. Yung mga babae natin in demand na. Mayaman eh. Eh ganun din yung mga lalaki natin. Pupunta ka sa abroad, passport mo, Philippines. Wala ka ng visa kailangan. Diretso ka na. Kasi gagawa tayo agreement with other countries na Philippines. Matik yan, papapasukin. Bakit? Mayaman eh. Imagine may $2 million ka. Kung gustuhin nila sa dito ka sa bansa na pagagawan kayo, mga Pilipino. Pagagawan kayo. Ikaw na may ganyan ka. Yes, I am Filipino. I'm rich. I'm rich even if I scrub the back of my amo. I scrub the floor. I do the hard work. I segregate their garbage. Okay lang. Okay lang. Yaman naman ako eh. Yaman ka pa sa amo mo. Hindi biro-biro yung $2 million sa standard ng abroad. May $1 million ka nga, okay na eh. And then you can grow your capital, etc. Okay na yon. Yeah, sipin mo yun. Hindi mo na po problema yung mana-mana ng mga anak kasi meron na sila. Kakaroon din sila eh. Kasi nandyan na institutionalization. Now, pwede naman hindi lang yun doon, pwedeng sa iba. Basta ang punto, the concept is, we make everyone rich. Hopefully, when everyone is rich, there's no need to become a thief. Pero itong mga putragis naman to billion ang putay na nananakaw na mawalang niya. Kaya nga mawalang niya talaga yan. Bitay talaga dapat yung mga yan. Starbucks Gaming. Good evening, Kap Dado, watching while having coffee. Like, share, and subscribe. Maraming salamat, Starbucks Gaming. Reynaldo Doble. Good evening, Supremo. Terminate the king of thieves before it is too late. Thank you. Yun nga gusto ko eh. Terminate eh. Pero iba gusto kasi ano eh. Insisting sa resign eh. Iyan mo sila. Boy Mondoyo. Chan. Turn the credit card into a roll gamble like the Chinese do so it's not difficult in the English system. Starbucks Gaming, cute puppy mo, Kap, na give one. Okay lang, punta ka rito. Deyo, ano ito? Deyono Suno. Good evening, Kap Dado, always watching. Leo Garcia, Pamitang, maraming salamat. Your choice, your life. Jennifer Kadungog. Jan, your Shih Tzu is so cute. Ang dami pa sila eh. Yan, mga Deadpool oh. Deadpool. Ayoko na matulog dyan eh. Kasi wala na ako espasyo para matulog dyan oh. Tapos sasampahan ka, tutulugan ka. Oh. Ito favorite ko si Ara. Tapos ito pa, oh. Dami na. Ito si Java, sabihin ko si Java. Java ka. Ay. Oh, nakita niyo yung tiyan? Tesboon. Oh, ayan, oh. Java. Ilan to? 6. Oh, 6, oh. Java. Puta, talantado ka talaga eh. Jiraul. Mga loko-loko itong mga to eh. Pero laki no? Java. Laki ng daming anak nito. Oh, mas malaki si si Ivory. Magkakapatid to eh.
Good girl, good girl, good girl. Mga anak ka na. Mga anak ka na. Huh? Hmm. Sabihan mo ako. Oy, mga anak na ako. Ito, pagka nanganak, puyat na naman ako eh. Ayun, isa. Tiwangwang si, tulog. Si Ivory, doon. Parang mga anak yun. Ayun, nadinig niya yung pangalan niya, oh. Kanya-kanyang pwesto sila. Kasi iba nasa kwarto. Ang katabi ko matulog yung mga kanya-kanya. Ang nakakapasok sa kwarto, sa 2, 3, 4, 5. 5 yung nakakapasok. Mga assuming yan, pagkapasok sa kwarto. Talagang may lisensya na yan. Alam nila na pwede sila pumasok. Bawal kasing umebak doon sa kwarto. Kaya alam nila. Pro-life healthy living. Sir, your dogs are so cute. You are selling them. Yeah. Yung iba pinamimigay, iba binibenta. How much so they cost to maintain? Malaki yung maintenance nito mga to. Siguro mga 20. Maintenance. 20. Yeah. Ngayon. 20. Kasi isang bilihan ng pagkain. May bakuna nga lang eh. Kung bakunahan mo yung 30 sa 400 nga magkano yun? No? 400 tsaka 30. Magkano na yun? 24,000? 12,000, no? 400. Isang bakuna lang yun. 2,000 bale. Abutin. 0, 0, 0. 20. 60,000 pa lang. Bakuna na eh, no? 30, 1 round. 1 round na anakan. 60,000. Ang problema, pagka kunyari, malaking sa akin eh. Kasi pagka may rally, bababa ako. Wala namang gagawa namang ginagawa ko. So, hindi mababakunahan. Nandun ako sa rally. Ng mga meeting. Pagbalik ko, yan na, may mamamatay na. Sunod-sunod yan, hawa-hawa. Parvovirus. Mahalaga yung, yung injection, 1.5 months eh. Magsimula, 2-in-1 para sa virus tsaka sa distemper yata, whatever. And then magiging 5-in-1 after 2 weeks. Pero pagka nailusot mo yung 2-in-1, pantayan mo lang, huwag silang gala-gala sa loob ng bahay kasi baka may ma-pick up. Tapos nun yung pagka nailusot mo yung 5-in-1, yung isang ganon, okay na. Pwede na pinakakawalan ko. Ito, ganito. Kakatapos lang ng 5-in-1 ito, mga to, tulog na. Ayan, nakakawala na sila sa bahay. Kawala na. Hindi na ako natatakot na magkasakit. May vaccine eh. Okay. Starbucks, thank you Your puppy is 30 years old. Heidi Ching, Sir, Starbucks Gaming, stay safe po lagi At now, cutie puppies. Adrian de la Cruz, God bless po. God bless din. Maraming salamat. Heidi Ching. Okay, sir, inciting sedition should be removed. That should really be removed. Pati rebellion. Rebellion should be removed. We have the right to speak and stand in the country, especially when you're... Maganda yon, walang ganong na batas, rebellion, sedition, kasi check and balance yon. Murder ang pagka nakamatay, yun, you cross the line, di ba? Basta protektado yung buhay ng isang tao o masaktan yung damage to property, life, liberty, and property, di ba? May grave threats pa nga ang batas, di ba? Gusto ko ma-review lahat yan eh. Kasi yung ibang batas natin was a result of years of colonization. And it is to the benefit of the colonizer, Spaniards, Spain, US, Japan, na may mga laws na retain to favor them to continue colonizing us.
Like the Spaniards, Americans, no? Short-lived naman yung sapon eh. Panay bayoneta ang ginawa sa atin. Pero it's better na maging, sana eh, kung naging, ano tayo, colony ng Japan, ano pa tayo ngayon eh? Kasi yung mga, mas asensato tayo ngayon kasi yung mga politiko nila, pinapatay yung sarili nila. Tayo mga politiko natin, walang paki, walang delikadesa. Doon, harakiri eh. Iba yung dangal doon sa kanila eh. Mahalaga yung dangal eh. So, kung maganda yung patakbo ng isang leader ng politiko, ng opisyal natin, madidinig mo sa mga tao, yehey, yehey, God bless you. Pero pagka walang yan patakbo niyan, kurakot yan, etc. Putangin na ka, mamatay ka na. Gusto mag-rebel din ng mga tao. Tama eh, na check and balance. Tama yun eh. Tama lang yun. Dapat itanggalin natin yung mga restrictive na bordering on the freedom of the people. All laws that are suppressing in any way or yung feeling ng tao is hindi siya free, dapat tanggalin mga batas na yan. Kasi pagka, okay, anong crime ng inciting to sedition tsaka inciting to rebellion? Magre-rebel ka against what? Gobyerno. Inciting sedition, yan. A tumultuous uprising. Yung ganun ba? May mga batas naman na damage to property. May mga damage na, may batas against na murder. Yung ganun ba? Hindi yun ang meron dapat. Pero yung inciting to sedition, pinaprevent mo na magalit yung tao sa gagong gobyerno. Hindi dapat eh. Tama lang, magalit yung tao sa tarantadong gobyerno. Tama, di ba? Kaya dapat tanggalin yan. It's about time that we question yung tama at mali. Mali eh. Mali naman talaga yung binanatan sila ka Eric, si Pokis, sila General Pokis. Ako, binanatan ako inciting to sedition. Buti nga hanggang inciting to sedition lang. Bakit? Kasi nagsasabi na ako, putang ina nyo, pagkakasuhan nyo ako ng mga ganyan. Rebellion? Inciting to rebellion? Tangina ninyo, personalin ko kayo. Talaga serious ako. Siguro yung mga nakakakilala sa akin, sinasabi, putang ina, huwag nyo nga ano yan, ha? Gago yung tao na yan, delikado yung tao na yan. Yung mga kakilala ko, mista ko si Ed Anyo eh. Bago nag-resign si Ed Anyo, siguro, I was just assuming na Ed Anyo would be in the right position to say, huwag nyong binabasta-basta yung mista ko, gago yan. Upakan kayo niyan. Ayan, kahit mamatayan, papatulang kayo niyan.